So, ang confident ko kasi nakaipon na kami ng 70K. Every other day, hinihinga kami ng 10K, 14K. Eh, wala na nga kaming pera. Gusto kong i-push na sa akin siya lumaki. Wala hindi na-develop yung brain niya, hindi na-develop yung baga niya, yung mata niya. So, kailangan na siyang ilabas. Ang galing ng development niya, from premature mo siya nilabas hanggang kung paano siya ka-matured at the age of 6. Nagugulat kami na pag dumadaan kami sa mga resto, nababasa niya pa konti-konti. Maliit na bata nagbabasa, tapos di namin tinuturuan. Sa totoo lang, ito yung pinakamabigat sa parenting, yung gentle parenting na yan, at saka yung pagpapalaki mismo ng human being. Totoo. So, ilang taon ka? After ninyong magpakasal, nabuntis ka agad? Hindi. Mga 2 years pa. So, 35. Kung 32 ako, mga 35. Tapos, 33, 34, parang ganun. di ganun ka nagbuntis. Tapos, ang tawag dito, premature si Lucas. So, tingin mo ba na yung age is nag-matter or may situation na nangyari kaya nagkaroon ng early? Ang sabi ng OB ko, ano kasi yun nung nagbuntis ako, okay naman siya. Kaso nung naglilimang buwan na ako, parang hindi siya lumalaki. Kahit yung tiyan ko hindi lumalaki, tumataba ako pero hindi lumalaki yung tiyan ko. Tapos doon na nag-umpisa yung high blood ko. Araw-araw na akong high blood. So ang sabi ng OB ko, yun palang ang tawag dun sa lalagyan ng bata sa loob, parang kung nasan si Luke, yung placenta, ganun. Tapos yung tubo na dinadaluyan ng pagkain niya, manipis. So hindi dumadaloy yung mga kailangan niyang makuha. Kaya hindi siya lumalaki. At saka kaya ako na high blood dahil naiipit nga yung dugo. Parang ganun, hindi siya nag-circulate maigi o hindi siya nakakapunta dun sa bata. So doon nag-umpisa yung hypertension ko. Ngayon, 'di ba 6 months ko siya pinanganak? Gusto kong i-push na sa akin siya lumaki. Yung kumbaga palalaki Naturally. Naturally. Kaso, wala hindi na-develop yung brain niya, hindi na-develop yung baga niya, yung mata niya. So, kailangan na siyang ilabas para doon na siya ma-develop sa NICU. Sa NICU. Yun yung nangyari. Tapos, syempre, di ba, ang laki ng gastos. So, ano yung iba pang challenges na na-encounter ninyo during that season? So, ang confident ko kasi nakaipon na kami ng 70K, di ba? Pwede na yan, pwede na akong manganak. Gumagano pa ako sa friend ko, pwede na akong manganak anytime. Tapos, nung nalaman nga namin na magbe-brain damage na si Lucas kasi nga hindi siya lumalaki, hindi siya nagde-develop. Kinabukasan, sinabi na ng OB ko na kailangan mo nang i-CS kasi kailangan na siyang ilabas. So, wala na akong choice kasi sabi niya kung hindi natin yan ilalabas, mabe-brain damage siya. Sabi niya gano'n. Di pumunta kami sa ospital. Hindi pa pala ako siniis kasi sobrang taas ng dugo ko. So, parang nagstay pa ako doon ng mga ilang araw. So, yung 70, nababawasan hanggang sa kailangan na nga siyang ilabas. Nung nilabas siya, yung sa doktor nabayaran namin. Kaso, yung kay Lucas, hindi mabayaran kasi nga parang every other day hinihinga kami ng 10K, 14K. Wala na nga kaming pera. So, dun na yung kumukonta kami sa parents namin, sa mga kaibigan, pahiram sa mga, parang sa lending ba yun? Parang ganun, pahiram ng ganun. So, parang hiram kami ng hiram para lang matapalan yung kailangan ni Lucas doon. So, yun nga, yung total umabot ng 600K siya. Tapos, ang nakakainis pa nun, di ba, nung gabi, isang buwan siya sa NICU . So, nung ilalabas na siya, parang may kulang ako na 6K dun sa total. Kasi nga kesyo nag-extend daw siya. So, galit na galit ako kasi nagwawala ako dun sa cashier. Kasi sabi ko, nabayaran ko tong gantong amount, tapos parang sa ganyang amount, parang nag-ano kayo, parang gano'n, nakakala nyo tatakasan kayo. As in, galit na galit ako. Tapos yung asawa ko kasi lang yan, relax lang yan, kalma lang yan. So, parang sinabi niya na kinausap, tapos para akong alam mo yung talagang
ang tawag dito, as in tumakbo talaga ako dun kay Lucas sa taas sa Nigo kasi hindi ko na kaya, sobrang galit ko talaga. Tapos yun, nung pag-alis ko, yun pala naghahanap na din ng pera yung asawa ko. Hindi niya ako makausap kasi sobrang galit ko eh. So yun, nung gabi din yun, nakakuha naman siya ng pera na ilabas namin. So yun, sobrang hirap kasi hindi lahat ng lapitan mo may pera eh. Alam ko may pera sila, pero syempre, hindi naman para sa akin yun eh, di ba? Para sa kanila. So, andun yung maiinis ka, magagalit ka, parang tas feeling mo sobrang mag-isa ka, ganun. Plus yung kondisyon ni Lucas no na bumababa yung white blood cells, nagka-pneumonia, yung mata niya, yung kabilang mata niya hindi develop. Yung dire-diretso yung yung nangyayari. Tas wala ka namang anong gagawin ko? Hindi mo alam kung anong mangyayari na kasunod. Plus, hindi ko siya kasama sa bahay. Kaya pag nag-shift ako, nandun ako sa ospital, uuwi ako para maligo, tapos babalik na naman ako, as in hindi ako makatulog. Kasi baka mamaya tumawag yung nurse kung anong nangyari sa anak ko, di ba? Yun yung hindi ko maano. So, ganun yun, isang buwan, sobrang hirap. Walang pera, walang tulog, tapos sobrang worry, tapos ayun, eventually, nung pag-uwi pa niya, hindi pa siya alam mo yung naninilaw pa yung bata, madilaw yung balat tsaka mata. So, nakaka-worry din yun kasi baka mamaya meron din siyang tama sa liver, di ba, may mga ganun. Pero eventually, nawala naman. So, ayun. Ang hirap ng may bata. Diyos ko, ba't pa ang daming gusto manganak? No? Pero, sobrang hirap. As in, parang every 15 minutes gusto niyang dumede. So, parang pag ganyan ka palang iiyak na naman, merong time na na pinapadede ko siya. Sa sobrang pagod ko siguro, bigla akong nasuka. As in, nakaganyan. Tapos, biglang lumabas yung suka sa bibig mo na hindi mo namamalayan. So, siguro sa sobrang pagod mo na lang din talaga. Nag-react yung katawan mo talaga. Tapos ilan yung client ko nun? 2 yata. Oo. Kasi kailangan naming makaipon ng yung pambayad eh, di ba? So yun, ganun yung nangyari. Pero yun, yung event na nangyari na yun, kumusta yung naging situation ng bond din yung mag-asawa? Like, dun mo ba na-prove na talagang itong taong to na pinakasalan ko is siya talaga yung man of the house? Parang ganon. Or yung bond ba ninyo is mas nag-improve dahil dun sa ganong... Nung moment na yun, as a nanay na sobrang kakapanganak mo pa lang, tas ganun yung sitwasyon, wala akong ibang nafe-feel kundi resentment eh. Kasi parang kahit anong gawin ng ibang tao para sa'yo, parang kahit anong tulong nila sa'yo, parang ka pa din, hindi ka masaya. Kasi nga ikaw yung sobrang pagod eh. Ikaw pa Pero, yung anak. oo. Parang lahat naiinis ka, parang ganun. So, nung panahon na yun, syempre, hindi ko na-appreciate. Pero nung pagtagal, naisip ko na siya pala talaga yung kalma kasi siya eh. Tapos ako yung warla mode. Kasi nga ganun eh. Ganun yung sitwasyon, sobrang nakakapagod ganyan. So, mahalaga talaga na hindi ka niya sasabayan. Ganun. At saka parang i-hold down ka niya. Kakalma ka, ganun. At saka tumutulong siya. Kunyari, maliligo ako, kukunin naman niya yung bata. It's just that ako yung hindi mag-let go sa bata. Kasi sa trauma ko, dun sa nangyari, parang ayoko siyang tanggalan ng paningin kahit ilang segundo kasi kailangan nakikita ko na okay siya. Kaya hindi ako umaasa sa kanya ng alaga. So yun. Pero okay naman yun. Kahit naman anong paggawa mo, nung ginagawa naman. Pero grabe no, kasi totoo yun. Yung kapag yung personality mo is ikaw yung hyper, dapat kalmado yung partner mo. Kasi hindi pwedeng sasabayan ka niya kung hindi. Wala talaga mangyayari, pareho kayong warlo mode, diba? Oo nga no. Oo, kailangan exact opposite ng yung behavior. Sige. Okay. Okay, tapos syempre as a mother, ikaw lahat, asikaso sa bahay, asawa, anak, tapos nag-work ka pa. Paano mo na-gain yung patience mo na i-handle lahat yon? May specific event pa na nagpa-realize sa'yo na ganito yung dapat gawin o natural na multitasker ka? Kagaya nga ng sabi ko, nasanay ako sa survival mode. Yun
Though, hindi ko sinasabing kailangan maging ganun tayo kasi nakakapagod eh. So, pero, ganun ako. Kailangan kong, yun nga yung sinasabi ng asawa ko eh, parang, hindi ka patapos dito sa isang iniisip mo, may iniisip ka na namang iba. Hindi ka patapos sa ginagawa mo, may ginagawa ka na namang iba. So, ganun kasi ako lumaki. At saka ganun na rin yung gawain ko nung single ako na binubuhay ko yung sarili ko, ganyan. So, siguro ganun na personality ko na din kasi. At saka sabi nila natural daw sa mga babae na multitasker, which is yun ang hindi kaya ng guys. Kaya siguro, actually marami, kasi yung kapatid ko ganyan din, sabi niya na mag-focus ka lang muna. Pagtapos mo to, saka ka mag-move. Which is tayo kasi kaya nating maglaba habang nagluluto, kaya nating manood habang nagpa-plancha, di ba? Sa atin kaya natin yon. Pero sila hindi, parang medyo hirap-silap sa pag-multitask. Well, anyways, kwento mo sa amin kung paano yung daily routine mo as asawa, anak, tapos working at home mom. Nung nag-homeschool pa si Lucas, nung pasukan pa, nung may school pa, wala kaming talagang routine eh. Actually, natutuwa ako sa mga pamilyang may routine. Yung gigising ng alas 7, toothbrush, breakfast. Wala, hindi kami ganun kasi ang oras namin ay magkakaiba. Ang asawa ko pang gabi. Meron akong pang gabi, meron din akong pang umaga, minsan meron din akong pang hapon. So, ina-adjust namin yung mga ginagawa namin base dun sa meron lang kaming oras na pwede kaming kumilos. Ganun. So, kunyari, may panggabi ako, tapos si Lucas natulog siya ng hapon, gising niyan gabi, ang tulog niyan umaga na. So, kung sa routine lang din, wala. Kasi gigising ko, gumising ka, mag-breakfast ka. Di ko naman gaganunin yung anak ko, di ba? So, depende. Wino-workout namin yung mga bagay-bagay. Depende dun sa, kung ano yung nag-workout dun sa oras namin. Ganun lang kami. Kung ano yung available na nandyan. Yung homeschool naman, it's either pag maluwag yung araw ko, isisingit ko siya. Kasi yung lesson ng kinder, hindi naman siya buong araw eh. Tapos, ang maganda pa dito sa homeschool provider ng anak ko, meron silang mga YouTube na videos na ipapa-review sa'yo para pagtuturo mo sa anak mo, mabilis na lang. Okay. Meron din silang videos para sa mga bata para hindi na mahirap maintindihan ng bata yung lesson. So, kunyari, ang lesson namin English, pwedeng lang yan, 20 minutes, 30 minutes. Tapos, crafts naman, ABC, cutting, mga ganun lang naman yung lesson nila. So, it's either kasabay ng trabaho ko or kapag nasa labas kami, pwede kaming mag-lesson sa labas. Kasi may mga, katulad niyan, counting, kukuha lang ako ng siguro mga stirrer, mga spoon o cups, ganun, tapos counting, add, minus, ganun. So, ang flexible ng homeschool kasi kahit saan pwede mo siyang gawin. Kahit anong bagay pwede mong gamitin pang turo sa anak mo. Activities, ganun. Plus yung provider is ginawa nilang mas madali for both parent at saka dun sa bata. Online talaga siya. Kung ano ituturo mo ng Lunes, nandun yung video, nandun yung instructions. May TikTok sila para susundan mo kung anong gagawin. Nice. Kasi syempre, yung iba kapag inisip na homeschooling, bibigyan lang ng parang module and diba? So parang ako personally, kung ako ang gagawa nun, ang tagal ko nang hindi nag-aaral, tapos pababalikin mo ako sa ganito. Tapos kailangan mo yung bigyan na, parang may sarili ka dapat na strategy para ma-absorb nung anak mo kung paano mo siya ituturo. Actually, yun yung challenge. Tsaka humbling experience siya. Kasi yung proper nouns, common nouns, kasi hindi ko yung matandaan to. Tapos, ko pa na i-chat GPT ko paano mo ituturo sa anak mo yon sa YT. So, parang magle-lesson ka ulit. Tapos, dahil kilala mo yung anak mo, alam mo siya kung paano matuto. Kasi iba-iba kung paano matuto yung bata eh. Kaya yun din yung ideal na hindi sila nasa isang classroom. Kasi lalo ako, alam ko kung paano matuto si Lucas. So, kung paano siya gumalaw, matuto, yun yung gagawin ko. Hindi yung siya yung mag-a-adjust sa akin, ako yung mag-a-adjust sa kanya. Gano'n mo siya katagal plan? Ano yun? Eventually kasi mag-i-school siya, diba? So, habang talaga nasa development period lang siya or kailan mo siya plano
enroll na? Siguro kasi yung provider niya hanggang grade 3 sila nagpo-provide. Siguro mga ganun din, grade 3 o grade 2. Grade 1 na siya itong pasukan. So, mga ganun. Grade 1 na siya? Bilis. No? So, ilang taon na siya? Mag-6 na. Oh, early. Kasi tayo dati, di ba dapat 7 years old bago ka mag-grade 1? Ganun na yata talaga eh. Actually, di ako updated. Sinusundan ko lang din yung ng school. Kasi ngayon parang at the age of 2, 3, pwede ka nang mag-aral. Pwede mo silang pag-aralin, di ba? Kasi nga ang dami ng napaka-natural na working na yung mother. So, para may pag-iwanan yung anak, lalagay nila sa daycare. Okay, so mas mabilis. Kaya sabi nila mas matalino ang bata ngayon. Pero nag-school siya. Hindi like school. Kasi di ba may speech delay siya. Una, akala namin autism eh. Kasi nga premature, tapos lalaki. Prone talaga sa ganun. Kaso, nung na-diagnose siya, speech delay lang siya. So, naipasok namin sa therapy. Nung nakapagsalita na siya, yung center nila parang nag-offer ng nursery, parang ganun. Pero hindi siya na parang regular na school kung magturo. Maganda din. So, pinasok namin siya doon. Nung nakagraduate siya doon, tsaka ko na lang siya in-homeschool. Ang galing, no? Kasi may mga ganun na pala talaga na mag-help sa parent para mas madali. At saka, pero eventually, normal lahat sa kanya. Oo. Wala siya. Naging normal. Kaya ngayon yung sabi ko, nakatulong ba yung therapy niya or face talaga ng bata? Kung kailan sila makakapagsalita, kung kailan sila... Kasi, tapos, di ba parang nagsalita siya, magti-3 na siya eh. Right after niyang magsalita, nakabasa na rin siya. Ganun kabilis. Kaya nga nung nasa nursery siya, nagtataka yung teacher, bakit ang bilis magbasa? Sabi ko, ewan ko dyan. Kasi hindi naman namin siya tinuturuan magbasa. Lalo ako, kasi hindi ako nagmamadali sa bata. Kung hindi ka pa marunong magsulat, edi wag. Eventually, kasi magsusulat ka rin naman talaga eh. So, alam mo matutunan mo din naman. Pero ang galing, right after, nakapagbasa siya. Nagugulat kami na pag dumadaan kami sa mga resto, nababasa niya pa konti-konti. Maliit na bata nagbabasa, tapos hindi namin tinuturuan. Samantalang dati, no, grade 2 na, nagpapaluan pa ng teacher at saka ng estudyante. Oo, para magbasa. Ngayon, grabe. 3 years old siya doon. Bilis. Paano kasi di ba kagaya niya, nagkaroon siya ng, kasi 6 months, tapos yung development niya, ganyan. Paano siya sa labas? Like, sa ibang tao? Kumusta yung kung paano siya makipag-engage sa tao? Kung ma-entertain ba siya? Or susuko ka. Talaga? Siguro dahil sabik siya sa tao. So, hindi siya nahihiya na ikipag-usap siya. Minsan, makikita ko na lang nasa cashier, umu-order na pala. So, kung ano yung nakikita niya sa'yo, dahil kayo lang naman magkakasama, yun yung ginagawa niya kasi siguro dahil ganun talaga kumilos yung tao. Sa grocery, alam niya kung ano yung gusto niyang bilhin. Tsaka yung way ng grocery, pag nandun sa cashier, alam niya na ilalagay yung yung mga pinamili. Alam niya na card yung ibang babayan. Mga ganun. Ang galing, no? Kasi ako, tuwan-tuwa ako kada makikita ko yung conversation ninyong dalawa na pinopost mo. Ang tawag dito, mapunta tayo sa ganun topic. Sinishare mo siya kasi happy ka or sinishare mo siya kasi gusto mo lang yung memory na mailagay sa mo? Sinishare ko siya kasi na-amaze ako na sa ganung kaliit, ganun na siya makipag-usap. Oo, totoo. Ang matured niya, kung makikita ninyo yung mga convo nila, kung paano siya makipag-usap sa'yo, tapos marunong na siya mag-chat. Di ba? Oo. Kasi nakikita ko yung mga screenshot kung paano siya sumagot. Amazing talaga siya. Sobrang amazing. Kaya nakakatawa. Tapos yun, marunong na siya sa labas. So, hindi siya yung mailap na bata. Pero hindi siya makukuha kapag kukunin siya. Hindi. Kasi, katulad kahapon, meron lang napatingin sa kanya ng matagal. Tapos nagsumbong siya kaagad, "Mama, that stranger's looking at me." So, parang aware siya sa mga gano'n na, stranger yan, ganito yan, yan. Tapos, yun nga yung sinabi ko sa'yo na, yung pinost ko pala na na paano pag nawala ka, saan ka pupunta? Sabi niya sa guard. Tapos sabi ko, paano pag tinanong ka ng guard na, anong itsura ng mama mo? Sabi niya, mukha siyang pineapple. Di ba kung mga ganun siya? Grabe yung So, parang medyo, siyempre bata, hindi mo pwedeng lingatan. Pero kumpiyansa ka na
medyo may idea siya kung ano yung paligid, kung anong nangyayari, anong gagawin, gano'n. Ang galing ng development niya from premature mo siya nilabas hanggang kung paano siya ka-matured at the age of 6. Di ba? Kaya ako sabi ko, ano ka na naman kaya update kay Lucas ngayong araw? Kumusta niya kaya? Kasi kaya kanyang bardahin, di ba? Yun din yung isa kong confident ako na kaya niya kasing ipagtanggol yung sarili niya. Though, as sa atin, na lumaki sa bawal sumagot sa magulang, siyempre yun, naiinis ako minsan lalo pag pinagpipilitan niya. Pero tama naman kasi siya eh. So kaya parang masaya din ako na buti na lang na confident siya na makapag-usap ng ganito, na hindi siya natatakot na i-judge ng magulang, na sawayin ng magulang, kasi kailangan yun ng tao. Kailangan pumapalag ka talaga eh. Totoo. Pero kapag kunyari, alam naman natin yung pangit sa maganda na ginagawa ng bata, di ba? Nakikinig naman siya eh. As long as hinahayaan mo siyang mag-express muna, tapos magko-connect ka sa kanya na, you know what, I understand that it's really hard to see, or alam mo yun, kasi Inglesero hindi naman nagtatagalog na, I understand that it's really sad to see ganyan, kung saan man siya na-disappoint, gano'n. Ko-connect ka sa kanya, ipapakita mo na naiintindihan mo kung bakit siya nagagalit, nagtatantrum, umiiyak. Then later na lang yung ipapaliwanag mo sa kanya na it's okay to be mad, but it's not okay to break things. So yun, naiintindihan niya yun. So, kailangan ma-empathize mo muna siya, parang gano'n. Oo, kasi ang trato ko kay Lucas, kahit nung sanggol pa siya, kinakausap ko siya na as if siya yung pinakamatalinong tao sa mundo. Kasi ang bata, ang tao, kung paano mo sila itrato, ganun sila. Ganun yung mangyayari sa kanila. So, hindi ko siya bine-baby talk, hindi ko siya parang ginagawang mangmang sa mga bagay-bagay. Pag may tanong siya, diretsong sagot eh. Meron siyang mga tanong sa religion, meron siyang tanong sa mga body parts, minsan Mama, can you please show me, kunyari ganyan body parts? Sabi ko, why are you curious? Yes, I wanna see ganyan. Pinapakita ko sa kanya, pero yung level ng, kunyari, kids drawing of ganyan. Tapos pinapaliwanag ko sa kanya kung ano yun, kung sino lang pwedeng makakita nun, kung sino lang pwedeng humipo nun, yung mga ganun. So yung level na niya, hindi parang pa baby. Kasi tinuturing ko siya na parang ka-level ko siya. Which is good kasi it shows dun sa mga reactions niya at saka kung paano siya mag-behave, diba? So, mas maganda pala yung ganung practice. Pero again, depende yun so, kung paano mo siya i-deliver and paano siya i-adapt ng bata. So, syempre, alam niya na nag-work ka sa bahay. Kumusta yung behavior niya habang nag-work ka? Alam niya ba na nag-work ka, ini-istorbo ka niya, or paano? May sarili siyang mundo kapag nag-work ka? Depende. Pag sobrang bored niya, hihingi siya ng oras. Mama, I want siso. Yung ginagawa, laro-laro. Mama, do you have a minute? I want ganyan. I want Milo, I want ano. Lagi siyang nagtatanong din kasi alam niya naman na busy. Ganun. Kaya after work, pinapromise ko sa kanya na doon na talaga kami maglalaro. Kaya pag after work, laro o kaya lalabas kami. Doon na din ako nagpe-prep pagkain. Sama ko siya sa baba. Tara sa baba, ganun. Mag-prep tayo ng pagkain. So, it's important talaga na kapag nag-promise ka sa kanya, gawin mo. Kunwari, sabi mo after work, doon tayo maglalaro. Bibigay mo yun sa kanya para matuto siya, yung patience niya din. Oo. Is ma-practice. At saka kawawa kasi buong maghapon siyang nag-aabang sa kasama. So, hindi mo na nga kaya nga pag nagkakalat yun, o kung ano mang gusto niya gawin, hinahayaan ko lang. Kasi wala kawawa Alam nga namang sabihan ko na, wag mong galawin yan, maupo ka lang dyan. Hindi naman pwede, di ba? Maghapon, 7 a.m. to 6 p.m. ang pinag-iintay ng bata sa'yo, di ba? So, kawawa. So, pag may anak ka kasi, di ba, sabi nila, sila yung comfort mo, sila yung pahinga mo, pero sila rin yung unang kaaway mo, aside sa partner mo. So, paano hinahandle yung situation na kailangan mo siyang disiplinahin? Paano yung gentle parenting and modern parenting? Paano ba yun? So, paano mo siya ginagawa?
Sa totoo lang, ito yung pinakamabigat sa parenting, yung gentle parenting na yan, at saka yung pagpapalaki mismo ng human being. Kasi tayo lumaki sa parang sinashut up tayo, sasaktan, ganyan. Yun naman yung hindi ko magawa kasi unang-unang nilalagay ko sa isip ko as a 6-year-old boy na don't know anything about the world. Tas ganito yung reaction ko. Gusto ko ba nasisigawan ako? Gusto ko ba napapaluin ako? Gusto ko ba na isa-shutdown ako, isa-shut up ako? Siyempre ayoko. Kaya kung ano yung kung ano yung dapat na trato sa batang hindi pa develop ang utak, na walang naiintindihan, na nagre-react lang sila base dun sa nafe-feel nila. Ganun ko sila tinatrato. Ano nga siya actually siya na nga yung dahil sa emotional intelligence niya, kapag nakikita niyang naiinis ako, nababadrip ako, siya na mismo yung lumalapit sa akin na, Mama, be calm, blow the leaf. Kasi kapag nagtatantrum siya o he's dealing with big emotions, ang ginagawa namin, we sit down, tapos sinasabi ko sa kanya, blow the leaf. Yung, exhale, inhale, smell the flowers. So, gano'n na din siya sa akin. Kapag nakikita niya akong naiinis ako, Mama, blow the leaf. Inhale, exhale, smell the flowers. Gano'n na siya. So, na-adapt na niya yung kung anong klase ng pagpapakalma ko sa kanya. Akala niya mag-ganon din sa matanda. Which is good kasi, yun nga, it really depends kung paano mo ninurture yung bata eh. Kasi hindi naman niya gagawin yun or hindi naman siya kakalma basta-basta kung nagtatantrum siya tapos ilalagay mo siya sa isang tabi, di ba? Hindi. Pero may mga nagsasabi kasi na let them, yung i-release nila yung emotion nila. So, paano yun kapag yung nagtatantrum siya tapos may time ba na gano'n na hindi mo talaga siya Hinahayaan ko siya for a few minutes. Tapos, siya mismo yung pinag-e-express ko. Sabi ko, what's wrong? What's making you sad? What's making you angry? Pinapaliwanag naman niya eh. Tapos sinasabi ko, can I help? What can I do to help? No, ganyan. E di, mag-isa muna siya. Trabaho muna. Mamaya balik na naman. Do you need a hug? No, ganyan. Ibig sabihin, hindi pa siya kumakalma. O, edi trabaho muna ako, ganyan. Pero pag sobrang kulit na, kunyari, tumagal na ganun, tas parang nagiging mean na siya, rude, I hate you, I don't want you, ganyan. Doon na din papasok yung, you know what, I understand you, it's really hard, it's really sad. It makes me angry too, but it's not right to be rude. Don't say mean things to your parents because ganun na din. So, merong hahayaan ko siya pero merong aawatin ko din siya kasi papunta na siya dun sa dapat na hindi eh. Rudeness, di ba? Minsan, sisipa, ganun. Yung mga bata, di ba? Hindi naman nila mapipigilan yun eh. Basta lang nila ginagawa. So yun. Ganun lang. Pero, as a 90s baby, gustong-gusto ko ng alam mo, konya na ganyan, tumigil ka, ang dami yung ginagawa. Pero hindi, kasi yun nga yung binabasag mo eh. Kasi there in bigger things in this world na kailangan mas alam nila kung paano i-handle na hindi mo lang sila basta isa-shutdown na gano'n. So, yun na rin yung way ng pagdidiscipline mo. For example, something happened sa bahay, tapos yun nga, yung possible na mag-break siya ng something, paano mo sinasabi sa kanya na hindi okay yun? Nag-umpisa yun ng simula, baby, yung mga pagbato-bato kapag nagagalit. Ganun lang, paulit-ulit. It's okay to be upset. You can tell me why you're upset, but you cannot break things. This is important. This is expensive. Mga ganun-ganun. So, kailangan kasi malaman niya anong logic nung sinasabi mo eh. Kasi pag basta mo lang siya sinanaway, no, Lucas. Dahil, because, yung ganun, gaganon. Why? Gaganon yun eh. So, kasi kailangan malaman ng bata, bakit mo ako pinipigilan? Anong meron? Parang ganon, di ba? So, kailangan sabihin mo, dahil ganito yan. If you're upset, sabihin mo sa akin, maybe we can work things out. Do you want a hug? Do you want something? You want food? Do you want ganyan? Nare-recognize na ba niya yung emotion niya?
Alam niya kapag galit siya, alam niya kapag Oo. masaya siya. Ngayon, dati nagre-resort siya sa ganun sa tantrum, syempre maliit Ngayon, lalapit niya sa'yo, Mama, I have negative feelings. I want to remove my negative feelings. So ako naman tatayo, pupunta sa kama, okay, let's remove yung negative feelings. 1, 2, patatalunin ko siya hanggang 20. Kasi yung action, yun yung nagtatanggal sa natin, di ba? Sa emotions. Di ba kahit naman tayo matanda, pag bad trip tayo, lalabas tayo, magbabasag tayo, ganyan. So, ganun din yung bata. Basta may pinapagawa ka sa kanya, kumbaga malilimutan niya yung, yung negative feelings niya. Tapos tatanungin mo, what's wrong? Bakit kami negative feelings? Ganun magsasabi siya, kasi yung Roblox ko, ganyan. Kasi yung kalaro ko sa kung ano man yung laro niya, ganyan, nainis siya. Kasi parang yun yata yung post mo kahapon about sa negative feelings yata niya, di ba? Kaya sabi ko, okay, nagpapayab lahat ng ng kung paano siya makipag-communicate. Sabi ko, so nice. Tapos ngayon ko lang nalaman na 6 siya. Akala ko, na siya, pa 7, ganon. Magsi-6 ito next month. Magsi-6 pa lang siya. Pero dahil nanay ka na, so sa'yo lahat yung gawaing bahay, alaga sa bata, ikaw din nagtuturo sa kanya kasi homeschooling siya, tapos nag-work ka pa. Tell us, paano mo minamanage yung schedule, yung mental load ng isang nanay? Ano-ano ba yun? Tsaka, based sa mga naranasan mo ngayon, paano ba yun? Paano nahahandle or minamanage yung mental load ng... Yung mental load, wala naman tayong magagawa, nandyan at nandyan yan As soon as naging nanay ka, lahat ng bagay iniisip mo kahit hindi naman totoo. So dun ko na isip na preparation talaga. Kagaya ng sinabi mo na yung naglilista ako ng ulam for the week. Ano na yun, pag nagawa ko yun ng Sunday, tanggal na yun sa mental load ko kasi ito na may nakalista na Maglalagay ako ng alarm, sa ganitong petsa may ganito. Tanggal na yan sa mental load ko. So organization lang talaga, preparation. Oo, yung gawaing bahay, maganda lang talaga na wala kaming kasamang iba. 3 lang kami, asawa ko, si Lucas, tsaka ako. Kasi kunyari, medyo magulo yung sala, pagoda kaming lahat. Dahil wala kami ibang kasama sa bahay, pwede bukas na yan. Yung mga ganun. Kumbaga, yun nga yung sabi ko, hindi ko ipinipilit yung mga bagay-bagay sa buhay namin. Kung ano lang yung kaya today, di yan. Di ba? Ganun. Okay. So, paano naman yung ano yung nagiging part ng husband mo sa buhay mo para maging smooth lahat ng loads? May may delegation. Kumbaga siya sa aso, siya sa pinggan, siya yung wali sa baba, ako yung wali sa taas, ako kay Lucas, siya sa garahe, sa car wash, sa paglinis ng yung mga damo. Basta gano'n, may hati-hati kaming gawain. At saka kahit naman anong sabihin mo doon, gagawin naman niya. Hindi naman siya tatanggi. As long as nakapahinga na din siya kasi mahaba din yung oras niya sa gabi. Okay. So talagang kailangan na meron kayong responsibility, nagsiset ka ng responsibility ng each member ng family. Para alam mo na hindi ka magagalit kapag na inutusan mo siya tapos hindi niya gagawin. Oo, kasi ganun kami dati na ako lang. Tapos nagkataon na nagkasabay-sabay din yung client. Tapos ayun, breakdown malala. Tapos dun, kasi kumbaga kasalanan ko din na hindi ako nagko-communicate Kumbaga inako ko lang lahat. Na okay lang naman pala na magbigay sa kanya ng task. So, simula nun, alam na ni rin niya. So, ito lang yung gagawin mo. Oo, kasi yun nga, yung mental load mo as ikaw yung halos talagang nasa bahay, mabawasan siya and mas maging productive. So, paano yung relationship mo sa sarili mo? Like, paano mo sinisigurado na, kailangan ako pa rin yung dating Camila, no, single ako. Kasi dapat magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakakapag-motivate, di ba? As a wife and as a mother. Yung skills, paano mo pa rin siya nahuhone. And then, kasi we know na kapag naging asawa at anak ka na, they said na laging halos iwan mo na yung lahat ng ginagawa mo nun para sa pamilya na meron ka. Na sila yung dapat motivation mo, kasiyahan mo, pero nasaan yung ako?
paano yung personal na gusto mo, yung gusto mo na gawin mo lang, na ikaw lang mag-isa or para sa sarili mo. In general, nagagawa mo pa rin ba siya? Or paano mo sinisigurado na okay pa rin ako as myself, me, parang ganon. And ano ba yung plano mo sa sarili mo lang? Kasi noon, di ba, nagbi-business ka dati yung mga flavored sauce? Tapos nagluluto-luto ka. So, paano yun? Paano kailangan maging ikaw pa rin as you kahit na may pamilya ka na? Mahirap eh. Pero asa mukhang pera, ipinipilit ko talaga yung pagtitinda, pagtatrabaho. Pero sa totoo lang kasi hindi pare-pareho. Unang-una, wala kaming village, wala kaming support. So kami lang dalawa din talaga yung tumatrabaho dun sa kung ano man yung kailangan sa buhay namin, ganun. So unang-una oras, wala kaming masyadong oras. Kapag maliit pa kasi yung bata, literal na hindi mo siya kayang lingatan eh. Pero dun sa part na ano yung mga kaya mong gawin para hindi mo makalimutan kung ano ikaw as a tao. Meron naman akong mga katulad ng pagluluto, pagtitinda. Yung creative side ko nalalabas ko sa kunyari sa pagpo-post, gano'n, di ba? Meron akong journal pero syempre personal. Pero at least andun pa rin yung alam mo yung as a ikaw yun eh, ikaw yung nagsasalita. Mga ganun-ganun. Pero personally, hindi ko pa masasabi na nakabalik ako dun sa kung ano yun talagang ako kasi sa totoo lang, ang dami kong gustong gawin. Unang-una, time constraint. Pera din. Alam mo yun, ganun. So, unti-unti, paglaki ng bata, hindi naman yan baby forever. So, darating din tayo dyan. Nice. Tapos nakita ko nakaraan, nagja-jogging ka. Nagwa-walking ka sa village. Lagi na nga na high blood. So, hindi ko naman na goal na pumayat na, alam mo yun, goal ko na lang din na tumagal yung buhay. Kasi, siyempre may alaalaga. Oo.